Bago magsimula ang data collection, siguraduhin kompleto ang mga sumusunod. Una, 2024 POPSEN CBMS uniform at ID bilang pagkakakilanlan. Pangalawa, fully charged na tablet, ilang kopya ng POPSEN CBMS form at questionnaires, enumeration area maps at mga POPSEN CBMS stickers. Pangatlo, mga gamit panulat tulad ng pencil, ballpen, marker at pambura. Unang araw ng enumeration, makipagkita sa supervisor upang i-discuss ang workload assignment. Magtungo sa barangay hall at magpakilala bilang isang enumerator sa punong barangay o sa sino mang opisyal sa barangay. Ipaliwanag ang gagawing census at humingi ng assistance para malaman ang sakop ng inyong assigned area, pati na ang mga area na mahirap puntahan. Planuhin kung saang bahay magsisimula. Alamin kung ang isang housing, buildings, o structure ay qualified ba na ilista. I-check kung ilan ang housing unit na nasa loob ng isang building at kung ilan ang sambahayan o household ang naninirahan dito. Piliin ang tamang form na gagamitin. Kung ito ay household, ang POPSEN CBMS Form 2 ang iyong kailangan. Kung ang iyong kaharap ay namamahala sa mga institusyon, gaya ng rehabilitation center, seminaryo, tirahan ng mga manggagawa sa construction, o iba pang mga institutional living quarter, mangyaring ihanda ang POPSEN CBMS Form 11 o ang Self-Administered Questionnaire for Institution Population. Gamit ang tablet, buksan ang inyong CS Entry app. Pindutin ang 2024 POPSEN CBMS application. Pindutin ang Start Interview. Mag-log in sa app gamit ang mga credential na ibinigay ng inyong supervisor. Sa taas na bahagi ay makakakita ka ng hamburger button icon. Pindutin ito at pumunta sa main forms. Piliin kung POPSEN CBMS Form 2 o POPSEN CBMS Form 11. Pagkatapos mag-load ng application, ididiretso ka nito sa Q-Field application upang itag ang lokasyon kung saan naninirahan ang sambahayan o institusyon ng inyong pinupuntahan. Pagkatapos mag-record ng location data gamit ang Q-Field, balikan ang inyong POPSEN CBMS application. Pindutin ang mga magpo-prompt na mensahe bilang kumpirmasyon. Siguraduhin napili ang tamang type ng housing unit at household. Tignan ang na-create na Geographic Identification Code o GUID. Kung ito ay tama, ihanda na ang sarili para sa interview. Magandang araw po. Ako po si Juan, isang enumerator mula sa Philippine Statistics Authority. Ating pong sinasagawa ngayon ang 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System sa buong Pilipinas. Layunin ng POPSEN CBMS na ma-update ang bilang ng mga tao sa Pilipinas at listahan ng mga benepisyaryo. Makasisiguro po kayo na ang lahat ng impormasyon na inyong ibabahagi ay mananatiling confidential at hindi gagamitin laban sa inyo. Ito ay alinsunod sa Data Privacy Act of 2012. Itanong ang mga core demographic characteristics sa Section A. Siguraduhin tama at kompleto ang mga nailistang mga pangalan ng miyembro ng sambahayan. Ipa-double check sa respondent kung kinakailangan. Pagkatapos may tanong ang Section A, hikayatin ang respondent na magpatuloy sa pagsagot ng mga katanungan para sa CBMS. Sa mga susunod na katanungan para sa Community-Based Monitoring System, magtatanong po ako tungkol sa edukasyon, kalusugan, kahandaan ng sambahayan sakaling may sakuna, internet access, public safety, patubig at iba pang impormasyon na makatutulong sa ating gobyerno para sa pagpaplano at makagawa ng polisiya na ikabubuti ng komunidad. Nais niyo po bang magpatuloy ng interview? Ang inyo po bang mga kasama sa bahay ay sumasang-ayon na ibahagi po ang impormasyon nila sa pamamagitan ng interview ko po sa inyo? Kayo po ba ay pumapayag na may bahagi ang inyong impormasyon sa mga national government agencies na may social protection programs? Kung pumayag ang respondent na sumagot ng CBMS question at i-share ang data sa PSA, ipagpapatuloy na enumerator ang interview. Itanong ang section B2P na nasa POPSEN CBMS Form 2. Tips sa pag-i-interview sa ating mga respondent.
Una, huwag tanggapin ang malabong sagot ng respondent. Mainam na mag-probe o magtanong ng mas detalyado upang makuha ang nais o tamang kasagutan. Pangalawa, maaari rin nating ulitin na ilang beses ang mga katanungan upang makatulong sa ating respondent na alalahanin ang mga kinakailangang impormasyon. Pangatlo, maaari rin tayong tumulong mag-estimate kung kinakailangan, lalo na kung hindi alam o hindi matandaan ng respondent ang kasagutan. Halimbawa na lamang kung ito ay patungkol sa edad na kasama sa sambahayan. Ika-apat, bigyan din natin ang respondent ng sapat na oras upang mapag-isip at makapagbigay ng kasagutan. Huwag natin madaliin o pangunahan ng ating respondent. Ika-lima, huwag kontrahin ang mga kasagutan ng mga respondent. Pagkatapos tanungin ang buong POPs and CBMS, magpasalamat at hingi ng consent ng respondent para pumirma ng CBMS Form 3 o waiver. Sa paghingi ng consent sa ating respondent, maaari nating ipabasa sa ating respondent ang nilalaman ng consent form o maaari din natin itong basahin para sa kanila. Ang pagpirma sa CBMS Form 3 ng ating respondent ay nangangahulugang sila ay pumapayag na ating ibahagi ang kanilang impormasyon sa mga ahensya ng gobyernong may social protection program. Sulatan ang POPs and CBMS Form 12 or Notice of Listing Enumeration sticker at idikit sa pintuan o sa parte ng bahay na makikita ang sticker. Itala ang mga household na na-interview, mga bakanteng housing unit, institutional living quarters sa Form 1, listing record. Pagkatapos ng pagtatala ng record, magtungo sa susunod na sambahayan na i-interviewin. Pagkatapos ng inyong mga na-interview sa buong araw, maglaan ng ilang oras para balikan at i-review ang mga datos. I-run ang data validation mula sa application at i-address ang mga nakitang posibleng kulang na impormasyon o mga inconsistencies. Mahalaga ang datos na inyong makukuha kaya panatilihing secured ang pinaglalagyan ng mga tablet at mga sinagutang questionnaire or form. Mahalaga kayo sa amin bilang mga enumerator. Bukod sa pag-iingat sa ating mga gamit, ingatan din natin ang ating mga sarili. Kung kinakailangan ng anumang assistance mula sa PSA, lapitan agad ang inyong supervisor.